Kanina pa si Sophie na ngingiti-ngiti. Ngingiti-ngiti siya. Umiyak siya. Ang ingay ni Mahmoud, mga amigo. Napaka-ingay ni Mahmoud. Gustong maligo sa ulan, napakalakas ng ulan, gustong gumaya sa kanyang nanay. Hapon na dito. Tumawak, pumasok ko. Ang cute. Tuwan-tuwa ako kay Gundo kay Mahmoud kapag umiiyak. Napaka-cute kapag umiiyak. Sobrang lakas kasi ng ulan dito ngayon. Hindi kami nakapag-vlog. Alas 5 na ng hapon dito. At sabi ni Tia Celsa, hindi kami nakakapagpa-feeding program kasi sobrang lakas po ng ulan. Feeding program kami ngayon. Kaya lang, gagawin ni Tia Celsa, ang lakas ng ulan Nagluto kami ng adobo. Nagluto kami ng adobo, tapos sabi ko kay Tia Celsa, magbebenta ka ba? Hindi na raw sila magbebenta ngayon kasi bukod sa paano nga, wala naman pwesto. Dito naman sa bahay, hindi naman po pwede dito So, sabi ng Tia Celsa, hindi naman daw makapapanish yung niluto. Ilagay nyo lang daw sa kanilang freezer, tapos bukas na lang daw ng umaga. Tanghalian daw nila. Tapos kung sino yung mga bata na gustong pumunta, okay lang. Ang dami rin nagsasabi na ang feeding program wag daw araw-araw. Dapat daw at least mga twice a week, ganon, o once a week, ganon. Yun ang sabi. Ang dami nagko-comment about doon, wag daw araw-araw. Pero kasi pagka merong oras talaga si Kuya Raul, dapat magkaroon ng feeding program. Kasi hindi na naman ang magagawa natin dito. Hindi naman po pwede na pupunta ako dito tapos yung mga bata gustong kumain. Kasi nag-aabang po sila Madalas nag-aabang sila sa feeding program namin dito. Araw-araw yun, madalas nag-ano. Kasi minsan po pag wala talagang pagkain, ang ginagawa ko po talaga, Tinapay na may mortadela, okay na yun. Basta importante magkaroon po ng pagkain dito. Ngayong araw po mga amigo, ay alam niyo naman po na si Batcha ay nagpunta po sa may Malabo City. And then, alam niyo po na bago pumunta si Batcha ay pinagsabihan na Tia Celsa, kumbaga payong magulang para kay Batcha. So, sinabi ni Tia Celsa na ano gagawin mo sa Malabo City? Sabi niya maghahanap daw ng trabaho. Ang sabi ni Tia Celsa, kung maghahanap ka ng trabaho doon, hindi ka nga nakapagtapos ng pag-aaral, paano ka makahanap ng maayos na trabaho? Kung ano yung trabaho sa Malabo City, ganun din yung magiging trabaho mo dito, sabi ni Tia Celsa. So, yun yung real talk, di ba? Tama nga naman si Tia Celsa. Pinilit niya, hindi alam ni Tia Celsa na meron ng ticket. At antay lang po natin si Tia Celsa sa ticket. Nag-ano lang siya, nagwawalis lang. So, meron kasi nagkaroon kasi ng problema. Nagkaroon po ng problema mga amigo about po sa pagpunta ni Batcha sa Malabo. So, nakabili ng ticket si Batcha, hindi alam ni Tia Celsa, nagdesisyon na pumunta sa Malabo, sa city, gamit akala ko, ang nag-aeroplano, noon po pala ay nagbarko. So, from dito, nagbarko, nagbayad ng 40,000 o 4,000 pesos. At after po ng ilang araw, so okay naman, unang araw, nangamusta pa sa amin dito, kasi nag-chat-chat pa si Batcha Pangalawang araw, hindi naman nagparamdam. Pangatlong araw, pang-apat na araw, ayan, dito na, nagsimula. So, kaninang umaga po ay tawag sa akin ng tawag si Batcha at hindi ko naman nasasagutan, nakasalit yung punto. And then, mga 12:30 bago mag-alauna ay tumawag po si Batcha sa akin at hindi ko sinagot at tinatake ko, ako ang tumawag sa kanya.
So ang sabi ko, Batcha, kumusta? Kamusta diyan sa Malabo City? Ang sabi niya sa akin, hindi raw okay. Ayan, hindi raw okay, sabi niya sa akin. Sabi ko, bakit hindi okay? Kasi ang sabi niya ay kailangan niya ng national ID. So kailangan daw niya ng national ID. So sabi niya, magpapagawa raw siya ng national ID sa may Malabo City. So sabi ko, saglit lang. Sige, tinanong ko kung magkano. Ang sabi niya sa akin ay ang sabi niya sa akin ay hindi pa niya alam, pero yung daw parang fixer ay hinihingan siya ng mga 4,000 pesos. Mga ganun po. So, i-explain ko kay Chamame and then i-translate ko na rin sa Tagalog yung sinabi ni Chamame para pumabili. Chamame, no? Batcha llamarme, él ha dicho, él quiere hacer su identidad donde Malabo, ¿no? Él ha ido con barco, ¿no? Con barco. Después, Batcha, yo pensaba, tú puedes ir donde Malabo sin identidad? Pwede. Pwede naman pala. Kasi iniisip ko, baka nagsisinungaling sa akin eh. Bakit siya makakaalis ng bata nang wala man lang kahit anong ID, gano'n. Eh sabi niya ay pupunta raw siya sa Malabo. Anong nasa Malabo na siya ngayon, sabi niya magpapagawa na siya ng ID, national ID, no? El llamarme ha dicho, por favor, Kuya Raul, quiero hacer mi identidad aquí, Malabo, donde Malabo. Después manda de identidad mi madre, hacer foto para mandar con él para hacer identidad. Después, yo preguntar, ¿no? Él ha dicho, ¿cuánto dinero va a pagar para identidad? ¿No? Él ha dicho, espera. Él ha dicho, no. Él ha dicho, no sé. Así, ¿no? Él ha dicho, no sé. ¿No? Antes, ¿no? Cuando Batcha está aquí, tú has dicho, Batcha, ¿qué tú hacer la Malabo? No. Tú no estudiar. ¿Qué trabajo tiene? Puede coger ahí, ¿no? Malabo es un pequeñito ciudad. Todo cosas caro, ¿no? Todo cosas caro, ¿no? Pero él tiene billete de barco. Él no escucha, ¿no? Él no escucha. Tú has dicho no hacer problema, ¿no? No hacer problema. Yun. Ang sabi ni Tia Celsa, nung time na bago umalis siya, sige, pumunta ka, pero huwag kang gagawa ng problema. Huwag kang gagawa ng problema at huwag kang tatawag-tawag at sasabihin mo na kailangan ko ng ganito kasi malayo ako, nasa bata ako, sabi ni Tia Celsa. At siya, mami, Batcha hoy hacer problema. Él no tiene nada allí. Yo pensaba, Jerry está allí y Vanessa. Jerry va a ayudar a Batcha o no? De dinero. Jerry a mí para comer difícil. Difícil. Por eso yo he dicho a Jerry, todo este año ha terminado, pero este año tiene que mandar a Batcha. Jerry. Sí. También Jerry tiene problemas de dinero. Yo he hablado con Jerry que Vanessa también. mucho tiempo para Malabo. Vanessa, un día tú no llamas que mamá, yo mandar tu 500 para comprar pan, nada. ¿Qué tú hacer en Malabo? Toda persona para pagar aquí. Aha. Así hablé con Jerry. Ayan. Ang sabi ni Chamame, tanong ko kasi kay Chamame kung matutulungan ba ni Jerry si Batcha. Sabi niya, si Jerry din daw ay nahihirapan sa Malabo dahil mahal nga raw yung mga bilihin doon. Yung sabi ni Tia Celsa. So ibig sabihin na hindi matutulungan ni Jerry si Batcha. Jerry no puede ayudar a Batcha allí con dinero.
porque no tiene, no? Malabo difícil. Difícil. Malabo no como aquí, difícil para vivir Malabo. So yun, sabi niya sila, hindi rin matutulungan ni Jerry si Batcha pagdating sa pinansyal. Ahora, Batcha llamarme mucho tiempo. Kuya Raul, por favor, quiero dinero. Quiero para hacer identidad. Yo no tengo nada aquí, por favor, por favor. ¿Por qué la Espera. Sabi ni Batcha tumawag sa akin na Kuya Raul, kailangan ko ng pera. Please bigyan mo ko. Please, gusto ko magpagawa ng national ID kasi maraming mga pulis dito na maraming pulis na nagche-check o nagko-control. Batcha ha dicho, mucho policía allí controlar, ¿no? Él no tiene identidad, él quiere hacer allí, ¿no? ¿No? ¿Tú entiendes, no? Yo entiendo. Sí. Mami, ¿qué vamos a hacer? Yo tengo amiga allí, Filipina. Yo puedo hablar mi amiga para dar dinero Batcha. Ang sabi ko po ay meron akong kaibigan dun sa Malabo na pwedeng bigyan si Batcha ng pera para makapagpagawa ng national ID. So kasi may control nga kasi doon ng mga pulis at wala siya maipakita, siguro baka nagtatago. So yun ang hindi naisip ni Batcha at hindi ko rin naman kasi nasabi dahil hindi ko na biglaan yung pag-alis ni Batcha eh. So tinatanong kay Cesar kung bibigyan ko ba ng pera si Batcha o hindi. Kasi kapag ka nahuli si Batcha doon, posible na makulong. Yun po ang malaking problema. Chamame, no? Yo tengo amiga allí donde una empresa allí, ¿no? Batcha llamarme, él quiere dinero, ¿no? Porque él quiere hacer esto identidad. Solo yo preguntar tú, porque yo no quiero hacer decisión, no hablar contigo. Porque yo no quiero problema como antes con Sandra. Porque yo dar dinero, pero no avisar po, no? Sabi ko siya, mami, sige, kung kailangan di ba siya ng pera, at kung may problema na doon, magagawan ko ng paraan kasi may kaibigan ako doon. Pero, sasabihin ko sa iyo siya, mami, muna na lahat ito kasi ayoko magdesisyon na ipapasikreto ko sa iyo kagaya ng ginawa ko kay Sandra dati. Yan ang sabi ko kay Chamame. Chamame, ¿qué tu decisión? ¿Yo mandar dinero con Batcha o no? Yo no quiero que tú veas Batcha dinero. ¿Verdad? Porque cuando Batcha aquí, cuando tú hablas con Batcha, ¿qué tú vas a hacer, Malabo? Batcha no, aquí, yo quiero un 20, me quiero ir a hacer mi papel para identidad. Tú me vas a dar, voy a hacer identidad. Hace el papel, hace todo, rellena, él aquí sentado. Esta va a hacer, pero él no quiere, así quiere ahora llamar tú, para tú decir, vete donde mi amiga filipina. Cuando tú enseñas a Batcha, tu amiga para Filipina, y todo el día Batcha va a ir a coger dinero ahí. Yo no quiero, porque si tú enseñas a Batcha, mi amiga ahí, tu amiga ahí para dar dinero, posible día que Batcha va a hacer problema, van a ir a coger tu amiga. Policía va a ir a buscar a tu amiga. ¿Buscar para dónde? Escucha. Cuando tú vas a decir a Batcha, vete donde mi amiga Filipina para coger dinero. Batcha va a saber dónde es Filipina. Batcha va a estar en Malabo así. Cuando va a tener problema en Malabo, van a ir a coger a esta chica. ¿Por qué va a coger? Batcha va a ir a enseñar que esta chica, dame dinero, por favor, quiero pagar para la policía. Yo no quiero. Él hace el problema. Sí. Él hace el problema, pero no tiene problema. No tiene problema ahora. Para solo coger dinero. Quiere dinero. Porque si tú enseñas a Batcha dónde coger dinero cada vez, va a ser un día que va a tener problemas, va a ir a coger dinero y esta persona va a tener problemas contigo. So, ang sabi ni T.S. Sales, wag ko daw así. Decar así. Sí. Cuando llama, ejemplo, cuando él hablar, Batcha, Kuya Raul, quiero billete para volver aquí. Eso sí. Puede. Si él dice que yo quiero billete para volver, puede. Tú puedes mandarle dinero. Yo puedo mandar.
pero ni identidad, ni papel, ni nada, ni nada. Solo esto. Así. Ah, Él es hombre. sí, Él ha sí, enseñado sí. que él compra Sí, sí. billete. Sí, sí. No avisar yo. Sí, sí. Él compra Solo billete, esto. No Solo... avisar tú. Ajá. Él ha ido, él mismo ha comprado billete. No avisar a nadie. Nadie. Sí, sí, sí. Tú le preguntas a Pacha, ¿qué tú vas a hacer en Malabo? Ajá, Tú sí. llegas a tu mamá con nombre. Él dice, yo voy. Ajá. Ahora llamar tú que quieres dinero. Él llegar al banco aquí, ¿no? Aha. So, ang sabi po ni Tia Mame, wag po akong magbibigay ng pera kay Batya. Kasi pagka nagbigay po ako kay Batya ng pera at yung kaibigan ko rin po na babae doon sa Malabo, ay hihinga ni Batya ng pera at magpapakasarap sa Malabo. So, gagawa siya ng problema na, kunyari problema pero hindi naman, at sasabihin ay, halimbawa sasabihin oy nahuli ako ng pulis, kailangan ko ng pera, sasabihin at hanggang sasabihin sa akin, tapos para makakaroon ng pera si Batya. Ganun po. Sasabihin sa akin, Kuya Raul, meron akong problema dito. Kasama kong pulis, kailangan kong bayaran to kasi wala akong maipakitang papel, ganun. So ako daw maaawa naman ako, sasabihin, pupunta raw sa may kaibigan, sasabihin ko, sige kumuha ka ng pera doon kasi para mapakawalan ka ng mga pulis, ganun. So yun ang sabi ni Tia Celsa, wag ko raw bibigyan ng pera. So ang sabi ni Tia Celsa, kung si Batya ay babalik dito at ang hinihingi ay ticket ng barko pabalik, pwede daw kung gusto ko. Yan, kung gusto ko, sabi ni Tia Celsa, yun lang daw ang pwede kong ibigay, no? Solo bilete de barco. Billete para venir, 25,000. Sí, no, 40. ¿Quién dice 40. Yo he visto de factura. Hoy caro. ¿De Pacha? Sí. Sí, él ha Hoy hecho caro. No como antes, llámame. Sí, porque él ha hecho 40 porque hay los momentos de eso para el chiblo, por eso billete caro. Sí, ayun. Sabi kasi ni Mame, 2,500 pesos lang daw yung pamasahe. Hindi ka ako nakita ko yung resibo nasa 40,000 o 4,000 mahigit ka ako. Meron daw kasing lugar pa yata na lugar sa Gibloho. Parang ganoon. Kaya siguro mahal, sabi niya. Kasi sabi niya 2,500 lang daw. So, yun po mga amigo. Ang sabi ni Tia Celsa sa akin, wag na wag ka magbibigay ng pera kung hindi yung ticket ng barko pabalik dito kung gusto niya. Si Aura Chamame, ha, claro, ha. Yo no dar nada. Yo no dar nada, solo esto de billete cuando volver aquí. Solo así. Si llama que quiere billete, sí. Cuando va a llamar, yo hablar. Tu mamá ha dicho esto, solo esto, nada más. Okay. Quiere Malabo, quiere Malabo. So, ayun po mga amigo. Mas maganda na rin na gano'n na nagkakaintindihan kami ni Tia Celsa pagdating sa kanyang mga anak. So, ayun po mga amigo. Ilan po ang video natin for today. At sabi nga ni Tia Celsa na kung gusto natin magpagawa daw ng national ID, bakit hindi pa dito nagpagawa? So, possible daw na talagang walang pera si Batya doon. At siguro gustong... Siyempre, ano gagawin niya doon kung wala siyang pera? Pumunta siya doon. Sabi maghanap ng trabaho, pero ang sabi ni Tia Celsa dahil kay Ana, susundan si Ana din. So, ayun. Maganda na rin na maliwanag ang lahat at ayoko magkaroon ng problema sa pagdating sa kay Tia Celsa, pagdating sa mga anak niya. Ayaw niya kasing konsintihin yung mga anak niya pagdating sa mga ganyang klaseng desisyon. So, kahit kay Sandra, kay Apoyo, kung gusto mo yan, sige gusto mo. Pero, kung ano man yung mangyari ay hindi kita kukonsintihin, ganun. Kagaya po si Alyan, di ba, na nakulong. Dinala niya. O kumbaga bago lumabas si Alyan ng kulungan ay talagang natuto at nagtinok. Salamat po mga amigo sa panonood ng video na to at share niyo po ang ating video. At maraming salamat po sa walang sawa niyo po ang panonood. Salamat po. God bless. Na-appreciate ko yung paano sila nagdadasal.